Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nilaglag na. Nako, sumabog sa galit, Governor Gwen, BP Sara tinuldukan na. Nako, PBBM nanlumo. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Usap-usapan yung nangyari kahapon patungkol po dito kay Governor Gwen. Okay? Pag-uusapan natin yan kasi marami ang nagsasabi na ito raw si Governor Gwen ay nilaglag niya itong si VP Sara. Ito ba ang ibig sabihin na tumiwalag na si Governor Gwen sa kampo ng PDP? Nabalitaan naman natin yan, di ba? Na talagang wala na si Governor Gwen sa PDP. So yung ipinakita niyang suporta kay Presidente Bongbong Marcos doon sa Cebu, kitang-kita natin yung lahat. Saksi tayo lahat doon na yung kanyang anak na supporter ng administrasyon ngayon, naka-back up siya na talagang sinuportahan ni Governor Gwen, di ba? So, ito nga, ang balita na ito na ipapakita ko sa inyo ay itong extraordinary unity. Yan ang sabi ni Governor Gwen. Ibinida ni Cebu. So, ito mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin yan. Diba? Kung dati po sinusuportahan niya ang mga Duterte at nung ngayon naman ay administrasyong ito ang sinusuportahan ni Governor Gwen, no? Ano bang may tatawag natin kay Governor Gwen? No, Garcia. Kung ganito ang kanyang prinsipyo, di ba? Masasabi natin na isa rin si Governor Gwen ng Cebu, no? Na ano ba, trahidor? Ano sa palagi yung may tatawag natin dito? Balimbing, ano? Kasi tama rin naman yung ano niya, di ba? Tama rin naman yung ginagawa niya, di ba? Kasi kung sino yung kung saan siya makikinabang, doon siya susuporta. O ganyan naman talaga ang mga politiko, di ba? Kung saan makikinabang, doon po sila sumusuporta. Ang tanong, anong pakinabang ng Cebu City sa administrasyong ito? Sana walang kayo naman kayong mga politiko talaga, kapag kayo na ang naupo sa sa posisyon, pinipili nyo na lang yung mga gusto nyong tulungan. For example na lang mga kababayan, di ba? Dahil ba sa sinusuportahan ng gobyerno ito? For example lang, yung mga taga Cebu, may natatanggap ba kayong mga ayuda, ganyan, di ba? Nagtatanong lang po kasi hindi naman tayo taga Cebu, di ba? Ibig ko lang sabihin mga kabayan, sana pag naupo kayo, lahatin nyo naman. Huwag yung pipiliin lang yung bibigyan nyo ng ayuda. Di ba? Kasi kayo naman ang nanalo. At malamang yung ibang hindi nyo mabibigyan ay sinuportahan pa kayo. Diba? Cebu, Governor Gwen Garcia ang extraordinary unity raw. Ibig sabihin, 100% sumusuporta si Governor Gwen kay Presidente Bongbong Marcos. Yan sinabi ni Governor Gwen na extraordinary unity. Hindi man nagtasabi, parang ito yung pagkakaintindi ko ayon sa speech ni Governor Gwen. Hindi man nagtagumpay yung hinahangad nilang unity team, dito mo lang raw makukuha sa Cebu ang extraordinary unity. Yan ang ipinagmayabang ni Governor Gwen. Okay? Controversial ito dahil kung ating matatandaan, itong si Governor Gwen, no? Dati itong supporter at PDP laban. Ngayon ay tumiwalag na. Ngayon, ang isa pang controversial dito is ang anak niya na si Cristina Frasco ay dating spokesperson ni
Vice President Inday Sara Duterte. Ibig bang sabihin ito na pati na itong si Cristina Frasco ay hindi na supporter ni VP Sara? Yan ang ating himay-himayin ha, because itong usaping ito, very delicate ito, itong si Cristina Frasco naman, silent pa naman dito sa mga pangyayari. But he has to do her job, no? Kasi he is under the administration of Presidente Bongbong Marcos. Will understand kung itong si Governor Gwen ay susuporta kay PBBM. I will understand. Alam ni Governor Gwen na meron talagang malaking hidwaan ang mga Duterte at Marcos. Pero mas pinili ni Governor Gwen na susuporta sa mga Marcos. Demokrasya tayo. Okay? Rerespetuhin natin ang kanyang desisyon. Kasi hello po, Miss Butterfly, kasi sa tingin ko, doon nagsimula ang pagbibitiw ng suporta itong si Governor Gwen kay Duterte nung panahon ng pandemya. Meron kasing mga kaukulang mga batas o may utos ang si former President Duterte na hindi nagugustuhan na merong conflict po sa governor ng Cebu. Okay? Merong mga gustong ipatupad si former President Duterte na hindi sang-ayon si Governor Gwen. Nagkagulo pa nga yun eh. Okay? So, doon, wala namang, in fairness to our former President Duterte, nagpapatupad lang siya ng batas pero hindi man niya minura itong si Governor Gwen. Tiklop lang ang kanyang bibig. Si Governor Gwen yung sobrang sumabog at that time na ipinakita niya talaga na hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Duterte. Okay? That is as far as I can remember. So ngayon, obviously, I will understand bakit nasa mga Marcos na ang kanyang suporta. So yan mga kababayan, pero para sa akin, okay lang din po yan, di ba? Okay lang yan kasi hindi naman siguro lahat ng Cebuano, maging po yung sabihin natin, yung mga nasa listahan nila, di ba? Hindi naman po siguro lahat, ang iboboto ay yung talagang i-endorse ni PBBM, di ba? Let's say, si Gov Gwen lang, yung bumoto doon sa mga i-endorse ni PBBM this 2025. Ba? Kasi alam naman ng taong bayan kung gaano ka naghihirap, no? Ang ating bansa. No. So, kung suportahan ni Gov Gwen itong si PBBM, wala tayong magagawa. Demokratiko nga, yung demokrasya, di ba? Kaya okay lang yan. Hindi naman siguro lahat ng Cebuano ay mga Cebuano, yan mga kapwa ko dito sa Visayas, yeah. Kayo po ba ay okay lang po ba kayo? Kayo po ba ay for BBM rin or for Duterte? Wala tayong magagawa kung yung pinuno ng Cebu City ay pumunta, no, sa administrasyon. Talagang ganyan po yan. Ba kung sino po talaga yung nakaupo, parang ano lang yan parang mangga rin, mangga. Yeah. Mangga gamit at gagamitin mo sila para makakuha ka ng mga benepisyo ng national, di ba? Parang ganun po yung iisip ko At saka sabi nga po kanina, nagkaroon din po ng ng personal conflict, di ba? Yung Cebu City dati nung panahon pa ng pandemic. Ba kasi ang naalala ko lumala kasi yung doon yung infected, di ba? Tapos gusto yata ni PRR na hawakan na lang ng national. Ayan, hindi ako sure yung mga kabayan pero parang ganyan yun po yung nangyari, no? Hawakan ng tao ni Duterte para parang lumalabas kasi noon hindi kaya, no? Hindi kaya ng LGU or ng kanilang gobyerno dyan sa Cebu yung ng coronavirus, di ba? Kaya nagkagulo. Okay? Ang aking tanong dito, si Cristina Frasco. May prinsipyo ka ba, Cristina Frasco? Kasi kaibigan kayo ni VP Sara. Tapos ikaw po ay dating spokesperson ni VP Sara sa panahon ng kampanya. So, anong ibig sabihin nito? Kayo rin ba na mga mag-ina, Frasco at si Gwen,
kapituko rin ba kayo? Na kung saan yung malakas, doon rin kayo? Kahit nagigiba na yung prinsipyo Hindi naman ninyo? malakas eh. Di ba? Nagtatanong lang po ako. Unti-unti na nating nakikita ha kung sino yung mga kaalyado ng mga Duterte, sino yung mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. So dyan pa lang mga kababayan, nagpasalamat na po tayo sa kanila. Diba? Dito sa governor at sa kanyang anak. Diba? Pasalamat po tayo dahil mas maaga po nilang sinabi, mas maaga nilalaman ng taong bayan. Ha? Baka kasi tumakbo po ang mga ito sa national, di ba? Kaya at least malaman na po ng taong bayan ngayon pa lang, no? Na ganito po ang kanilang prinsipyo, ganito po ang kanilang kalakaran sa buhay. Di ba? Akalain mo ano pala ni BP Sara yung anak eh. Pero okay lang yan, ganyan talaga ang politika, di ba? Minsan ngayon, diba? Ngayon kakampi mo, bukas kaaway mo naman. Ganyan rin po ang nangyari sa mga Duterte at Marcos, diba? Sa panahon po ng before pangangampanya, before election, diba? Kinaibigan ng mga Duterte. Kinaibigan nila, tapos nung nanalo na, bigla na lang nagbago. Ganito rin po yung nakikita natin kay Governor Gwen Garcia. Diba? Garcia ba? Yan. Ganyan rin po ang nakikita natin, no? Parang eto na lang, magano lang tayo, Governor Gwen, ingat-ingat rin, baka ma-BP Sara ka rin. Diba? No, kasi ganun talaga eh. Mangga po ang tawag ng social media ngayon or ng mga netizens sa mga ganyang klaseng tao. Mangga gamit. Yan, mga kababayan, no? So mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa desisyon ng governor ng Cebu City? Sa palagay nyo, okay lang ba yan? Sa palagay ko, okay lang yan. Mas maaga nga nating nalaman, mas maganda, di ba? So yan mga kababayan, ano man pong yung reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.